Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan na nakatune in dito sa Broad Stream Communicators, no? At muli ito po si Attorney Mariano R. Santiago at ako'y bumabati sa lahat ng ating mga kasama sa Ako ay Pilipino Foundation at gayon din sa aking mga kasamahan sa Rotary Club ng Quezon City at sa ating lahat ng ating mga kaibigan at mga sumusunod dito sa Broad Stream Cast Communicators. At una sa lahat ay nais kong pasalamatan ang ating kasamang si Antonio Salaw, ang ating dating mga kaibigan na hanggang ngayon kaibigan pa rin natin, si Ben Paipon, kasamang Ben Paipon, si Sel Baisa na dati na nating nakasama sa ating paglilingkod noon sa gobyerno. At nais ko munang iparinig sa inyo ang theme song nitong AKAP. At pagkat ito pong AKAP ay planong magkaroon ng pag-uugnay ang kabataan at noong dating panahon at ang mga kabataan sa ngayon. At tayong lahat ay tinuturing na pag-asa ng bayan. Pilipino ako, simula pagsilang, sumipol sa puso ko ang pag-ibig sa bayan. Sa tuwin ang ngiti ay pantay na katarungan, patas na paghatol sa dukha at mayaman. Pilipino ako, hindi pumapayag, sikilin ang aking malayang pagpapahayag. Kung meron mang nasasaktan, yan ay hindi ko hangad. Ang tanging layunin, kalooban ay siwalat. Pilipino ako, sa damdamin at diwa, maligayang pamayanan ang palaging minanasa. Katulad mo ang tulad ko, isa ang adhika. Mahal nating ilang bayan, sa dusa ay lumaya. Pilipino ako, harap at titindig, aking iaalay, nalalabing lakas nitong bisig. Magsasama tayo hanggang pangarap natin makamit, ihahandog sa bayan, wagas na pag-ibig. Pilipino ako, kabataan noon, Pilipino ka din, kabataan ngayon, kabataan tayo. Sa ating panahon, pag-asa ng bayan, tutugon sa hamon. Pilipino tayo, sa lupang hinirang, taglayin sa puso, pagbabayanihan, ang pagtutulungan nating mamamayan, susi sa tagumpay na ating inaasam.
Ngayon pong gabi ay marami tayong nais talakayin sapagkat noong nakaraang Sabado ay nagkaroon tayo ng pagkaputol sa ating koneksyon sa internet at maaring mag-review tayo ng konti. Noon ay dinidiscuss natin ang tungkol sa pagdiriwang ng nakaraang People Power EDSA Revolution, EDSA People Power Revolution, at ang kanyang kahalagahan at pagkakaiba sa isinusulong ng marami ngayon na pagdideklara ng revolutionary government ng ating pamahalaan. Gayon din ay nais kong mag-ukol ng konting panahon dito sa malaking issue ng pagbawas sa nakatakdang appropriation para sa konting pagbibigay ng dagdag o pagbabayad ng utang ng gobyerno sa ating mga retiradong opisyal at mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Corrections, ang Coast Guard at Philippine National Police. Lahat na ito ng mga nagretiro at kasalukuyan ang tumatanggap ng kanilang mga pensyon na dahil sa pag-slash ng budget ay maaaring kulangin ang pambayad. At ito naman ang pambayad na ito, hindi pa sa kabuuang utang ng gobyerno sa ating mga nagsilbis pamahalaan. Ito ay para lamang sa isang bahagi noong pagkakautang sa 2018 pension. At kung saan napunta itong sinasabing 20 billion na inalis sa budget para sa pensyon ng ating mga retiradong mga dating naka-uniforme sa gobyerno. Gayun din ay maring bigyan natin ng konting panahon ang nauukol sa darating na eleksyon simula sa Mayo 2021 at kung saan ang filing ng certificates of candidacy ng bawat gustong tumakbo sa pamahalaan ay dapat ma-file sa Oktubre sa taong ito. So, konti na lang panahon ang natitira at ito na naman, kampanya na naman ang lahat ng ating mga gustong maglingkod sa pamahalaan. Maglingkod at ang marami dyan naging hanap buhay na. Hanap buhay na nila ang pagiging opisyal ng pamahalaan o lalo yung mga dynasty na tinatawag. Gayon din ay siguro may konti tayong mga paksa tungkol sa mga current issues sa ating pamahalaan. Siya nga pala, nais kong bigyan ng pagbati ang sinundan ko na si dating Secretary Alma de Leon at gayon din yung palagay ko kapatid dito ng aking mga kaibigang sina Bingbong Crisologo at si Jack Crisologo na aking mga co-graduates sa MLQU at itong mga kaibigan kong personal na ito at tila narinig ko at napakinggan kanina, nakita ko na bisita ni Ginang Alma de Leon ang aking si Attorney Crisologo. Yung si Dr. Arcega siguro mga taga roon din sa Ilocos region, no? Bago nga pala ang lahat ay nais kong ipanalangin ang aming paglilibing sa aking nakababatang kapatid na si Commander Crispin Santiago na namatay noong Pasko ng Pagkabuhay last year at dahil sa COVID ay kanina lamang nailaga ang kanyang mga labi sa columbarium at ipinapanalangin namin ng aking mga kamag-anak, ng aking may bahay na sumalangit nawa at sana'y maging masaya ang kaluluwa ng aking nakababatang kapatid na si Crispin. Hindi niyo na itatanong, ako po ay
nag-graduate sa Philippine Military Academy noong 1967 at 3 taon pagkatapos ng aking graduation ay sumunod ang aking kapatid na si General Dionisio Santiago na kung matatandaan ninyo ay naging Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, naging Director ng Bureau of Corrections, naging Director General ng PIDEA at naging Chairman ng Dangerous Drugs Board sa panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ni Pangulong Duterte. Pagkatapos po ng aking kapatid na si Dionisio, 3 taon ay sumunod namang nagtapos itong aming nakababatang kapatid na sabi ko nga ay aming inilibing kanina, pinamisahan at inilibing at inilagak ang kanyang abo na nakasilid sa urn doon sa Our Lady of Grace Columbarium dyan sa Caloocan City. Sana ay talagang maging maligaya na siya doon sa piling ng aming mga magulang at aming mga kamag-anak at mga kaibigan na nauna na. Ito pong nakaraang taon ay hindi maganda para sa Class 67 ng PMA. Yung aming tinatawag na Dimasupil Class of 1967 sapagkat 3 ang sunod-sunod na namatay last year at ang mga matataas na tungkulin sa pamahalaan ang kanilang mga naabot. Nauna po si Colonel Cesar Garcia na naging acting vice governor ng Bohol. Sumunod po si General Victor Garcia at pagkatapos ay ang kanilang mga may bahay, namatay naman ang ilan naming mga asawa ng ilan naming kasamang mga asawa ng aming mga kaeskwela. Nabibilang na doon ang asawa ni Colonel Victor Corpus at sino pa ba yung iba? Anyway, ang kahuli-hulihang namatay ay si General Romeo Odi ng Class 67. Ito lamang nakaraang Pebrero. Kaya't sabi nga, hindi maganda yung nagdaang taon para sa Class 67 ng PMA at hanggang itong nakaraang buwan. Ngayon naman ay nais ko sanang balikan yung ating diskusyon tungkol sa EDSA People Power Revolution. Alam niyo noong panahon ni Presidente Marcos ay nagsilbi po ako bilang pinuno ng tinatawag na Bureau of Land Transportation na ngayon ay siya ng Land Transportation Office. Bago yon, ang pangalan talaga ng Bureau of Land Transportation ay Land Transportation Commission na pinamumunuan ni Commissioner Romeo Edu at pinalitan ang kanyang pangalan at doon nga ako pumasok. At may nagkaroon ng pagkakataon na sa loob ng 5 taon ng aking panunungkulan sa panahon ni Pangulong Marcos ay sumunod, nagkaroon ako ng GAP, nagkaroon ng pagsasanib ang Land Transportation, Bureau of Land Transportation at ang Board of Transportation. Sila yung LTO ngayon at LTFRB. LTFRB, yung BOT, ang LTFRB, at nung sila pagsanibin, tinawag uli silang Land Transportation Commission. At sa panahon ni Pangulong Cory Aquino ay ako ang namuno sa pinagsamang LTFRB at LTO. Pagkatapos noon ay hinati na ulit at
nagbalik sa LTO at LTFRB. Okay. Doon sa panahon na yon ay nagkaroon tayo ng EDSA People Power Revolution at sabi nga namin na maraming naglingkod sa panahon ng Pangulong Marcos ay isa sa pinakamahirap na desisyon ang aming ginawa kung kanino kami papanig at that is water under the bridge. Yung loyalty namin sa Constitution ay na-test at sumama kami sa nakararami noong people power. At maganda sana noong una at tayo'y hinangaan ng buong mundo dahil nakita ang pagkakaisa ng Pilipino na marami palang magagawa sa tahimik na paraan upang matapos kung ano man ang dapat tapusin kung hindi maayos na ang pamahalaan. Unfortunately, noong panahon na yon ay alam namin na mayroon ng karamdaman ang Pangulong Marcos at maaaring hindi niya na kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang Pangulo at sa tagal ng panahon na siya ay naglingkod bilang Pangulo, meron din tayong konting problema dahil yung mga tao sa ilalim niya, yung nasa iba't ibang department, hindi, not necessarily yung kanyang mga secretary sapagkat hanggang sa ngayon ay masasabi ko na ang pinakamahusay na mga naglingkod sa gabinete ng pamahalaan ay noong panahon ni Pangulong Marcos. Sapagkat siya ay hindi tumitingin sa kaaway, hindi siya tumitingin sa rehiyon, ang tinitingnan niya ay yung mga taong capable, technically and academically prepared para sa panunungkulan sa pamahalaan. At itong mga tao na ito ay wala tayong masyadong narinig Wala tayong masyadong narinig dahil sila ay mahuhusay na naglingkod sa pamahalaan. Dangan nga lamang at ang isa sa pinakamahirap na nangyayari dito sa ating paligid ay yung pagka nagkatagalan na, yung mga nasa ibaba ay nagiging parang isang malaking sindikato na nagtatakipan o kaya ay nagpuproteksyon sa bawat isa. Kaya naman mahirap na ring sugpuin kung sakali man ang anumang pagmamalabis ng mga taong gobyerno. Ngayon, noong umaupo ang Pangulong Cory Aquino, ay maraming proyekto ang Pangulong Marcos na ipinatigil. Isa na rito ang Bataan Nuclear Plant. Alam niyo, ang Bataan Nuclear Plant ay binayaran ng ating taong bayan. Natapos yan Nabayaran natin ang lahat ng pagkakautang sa Westinghouse at ang masama ay hindi natin ginamit ito. Sabi ko nga nung nakaraan, hindi ko malaman kung ito'y narinig ng ating mga tagapakinig o tagapanood. Sabi ko nga noon, ang aking anak, isa sa aking mga anak ay naging exchange students sa Hiroshima University. At siya ay ayaw niya halos gumamit ng heater dahil hindi niya naalaman na napakamura pala ng presyo ng kuryente doon sa Japan dahil sila ay mayroong mga nuclear plant. Yung ating Bataan Nuclear Plant ay ginawa matapos ang aksidente sa Chernobyl sa Russia. Kaya nagawa na ng Westinghouse na paghandaan kung anuman ang maaaring maging problema ng isang nuclear power plant. Sabi nga, ang isa sa pinakamalaking katibayan ng kahusayan nitong Bataan Nuclear Plant ay ang kanyang sister plant o kapatid na nuclear power plant na nasa Korea na hanggang ngayon ay ginagamit.
ng Korea. Pero sabi nga, that is all water under the bridge. Hanggang ngayon, iniisip pa natin, ano nga ba ang gagawin doon sa Bataan Nuclear Plant? At hindi natin malaman, sa tagal ng panahon na yan ay naroon at hindi nagamit, pati ang mga scientificong Pilipino ay na-pirate na sa ibang bansa. Yung mga nag-aral kung paano patatakbuhin ang nuclear plant sa Bataan. Napakalaking aksaya ang nangyari sa atin, hindi lamang in terms ng ating mga tao, manpower, resource, kundi maging doon sa ating ginasta para maitayo ang nuclear power plant na yan. Marami pa ang ito siguro ang pinakamahirap. Dapat ang lahat ng mga taong nasa pamahalaan ay ipagpatuloy kung ano yung magagandang ginawa ng administrasyong sinundan. Sapagkat para itong korporasyon hindi nawawala ang personalidad ng gobyerno ng Pilipinas dahil lamang nagpalit. Hindi lamang dahil nagpalit ang namumuno. Dahil tungkulin ng namumuno na kung mayroong mga proyektong naiwan at hindi natapos, ang nakaraang administrasyon ay ituloy niya kung maganda iyon. At ito nga nangyari kasi masyado tayong hati-hati . Ano nangyari nitong bago binuksan itong connector ng North Luzon Expressway at ang South Luzon Expressway nang itinayong stage 3 na construction. Mababasa mo sa mga social media, sabi ng mga sinasabing DDS, accomplishment ni Pangulong Duterte yan. Sabi nila, Dilawan, inumpisahan niya sa panahon ni Pangulong Noynoy Aquino. Which brings us itong ganito. Bakit nga ba tayong mga Pinoy, laging meron tayong faction? Dapat pagka natapos ang eleksyon, tapos na yung faction na yun . Ngayon, sabi nung iba, para magkaroon ng reforma, ay dapat magdeklara ang Pangulong Rodrigo Duterte ng revolutionary government. Pero palagay ko, it's too late, Although marami pa rin naghihikayat dahil tuloy-tuloy ang kanilang signature campaign at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang mga pagrarally. Ngayon makikita natin maraming tayong mga Pilipino ay masyadong susceptible. Madali tayong maloko ng mga ibinabando o ipinapalabas na disinformation ng mga tao, whether nasa pamahalaan o sa pribadong grupo. Lagi iniisip natin, ano ba yung makukuha ko sa isang kandidato? Well, babalikan ko yan, maya-maya. Gusto kong tapusin yung sinasabi ko tungkol sa sinasabing revolutionary government. Sino ba ang nakaupo sa ngayon? Si Pangulong Duterte. Bakit niya kailangan ng revolutionary government? Dahil daw para maituloy ang gusto niya na pagbabago, paglilinis sa pamahalaan. Napakaraming korupsyon na ngayon sa ilalim nitong pamahalaan na ito. Marami tayong inutang para, sabi, pambili ng bakuna. Hindi naman. Nasaan na yung mga pera na yan? Dahil ang inaasahan pa rin natin, donasyon. Kailangan nating makita saan ginagasta itong mga inuutang na ito na sinasabing ang ating mga hindi lamang apo, yung pang magiging apo nila ay magbabayad sa laki ng nautang na ating pamahalaan. Hindi ko naman sinisisi na kailangan nating mangutang dahil dumating ang panahon na talagang tayo kinakapos. Ngunit napakaraming pera ang inyulat na nasayang at hindi nagamit
ito'y lumabas doon sa mga report ni Senator Ping Lacson na marami sa budget na nakaraan, hindi na ubos. Siyempre, pandagdag yan sa susunod na budget year. Marami, over ang kanilang pagkuha ng pera. Ano ba ang revolutionary government? Kung magdideklara ang isang pangulo ng revolutionary government, ito ay labas na sa ating saligang batas. Wala na siyang karapatan na sabihin, ako pa rin ang mamumuno. Dahil kung kakailanganin ng isang namumuno, sa ayaw niya at sa hindi, ang suporta ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. At ang payo ko nga doon sa mga opisyal ng hukbo, pagkaganyan naman, huwag na kayong pumayag na kung kayo'y gagamitin din lamang, kayo na lang ang mamuno. At tapos kumuha kayo ng tao, magdeklara kayo at humingi ng eleksyon sa lalong madaling panahon. Ngunit hindi ko sinasabi na gusto ko ang revolutionary government. Meron tayong constitution, saligang batas na ating sinusunod. At ito lamang eleksyon, tandaan ninyo, ito lamang eleksyon ang nagbibigay sa mga mamamayan ng kaparehong karapatan kahit kanino pang mayayaman dahil bawat isa sa atin ay mayroon lamang isang boto. Isang boto lamang ang bawat isa sa atin, kaya't magiging pantay ang mahirap at mayaman. At sana tayo, mga mahihirap nating kababayan, ay maintindihan na ang pansamantalang pagbibigay sa kanila ng mga 500, 1,000, 300 pesos para sa kanilang boto ay hindi pa. Kung 300, wala pang 10 piso yan eh. Wala pang 10 piso lang yan bawat araw. Pero pahihirapan ka ng 3 taon o 6 na taon ng opisyal ng bayan na iyong binoto, pinagbili ang boto at hindi mo nasabi ang talaga mong gusto. Ito'y aral na dapat malaman ng bawat mamamayan at kaya sinasabi ko madalas, kapag ka ang isang pamahalaan ay declare ng revolutionary government, siya ay mawawalan ng karapatan sa ilalim ng ating saligang batas na tawaging legitimate ang kanyang gobyerno kung walang proper endorsement ang mga tao kahit pa siya suportahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Okay, siguro iyon ay dapat malinaw sa ating mga nakikinig at nanonood sa palatuntunan ito. Yung aking sinundan, si Ginang Alma de Leon, yun din ang kanilang mga purpose na matuto ang ating mga mamayan. Kailan lamang ay narinig natin si dating Speaker Bebot Alvarez na nagsasabi na kailangan ng bansa ng isang leader. Kailangan ng bansa ang isang leader sapagkat tulad na sinabi ni Senator Ping Lacson noon, napakaraming problema ang haharapin ng ating bansa ng susunod na Pangulo ng ating bansa sapagkat naririyan pa rin ang ating problema sa West Philippine Sea o South China Sea. Nandiyan pa rin yung pagharang ng China sa ating mga mangingisda, ang pagkuha nila doon sa mga taklobo. Alam niyo ba na yung taklobong nandyan sa West Philippine Sea ay itinanim ng ating mga marine biologists, na mga Pilipinong marine biologists na sa aking pagkakaalam ay halos parang pinangunahan ng mga marine biologists sa University of the Philippines. Ngayon, anong ginagawa ng China?
o ang mga Chinese fishermen, kinukuha nila yung malalaking taklobo na tayo ang nagpunla doon sa South China Sea. Ito'y malaking bagay na dapat laging nasa isip ng ating mga mamamayan. Nabasa ko sa US, ang mga Amerikano ngayon, wala na sila na no purchase of any Chinese product. Sapagkat hindi naman natin tinataguyod ang ganoong polisiya na yung kanilang mga produkto ay huwag tangkilikin. Pero higit sa lahat, tayong mga Pilipino ay dapat unang-una na tangkilikin ang ating sariling produkto. Dapat tayong magsikap sapagkat marami na tayong nagagawa yung ating mga chocolate, yung kakao natin, world class na ang tsokolate na gawa ng Pilipinas. Yung mga tsokolate na yan na ginagawa dito sa Laguna at sa Davao, ang kakao natin nag-e-export na. Kaya ng Pilipino na gumawa ng world class. Marami. At nung isang araw natutuwa nga ako na basa ko o na panood ko sa balita na isang Pilipino ang nagkamit ng championship sa pagluluto at ang kanyang niluto at inilaban ay yung ating sisig. Nanalo sa world competition. Marami tayong klaseng world class ang Pinoy. Kaya lang ay hindi tayo nabibigyan ng ayuda ng pamahalaan. Kagaya noong nangyari kay World Master, Grandmaster na si Wesley So, na siyang kinikilala ngayong pinakamahusay na chess player sa buong mundo, napilitang umalis at maging American citizen dahil wala siyang paraan para makaabot sa ganoong international competition dahil walang sumusuporta sa kanya. Marami pa. Alam ko na marami namang ginagawa especially ang DOST, pero masyadong ma-red tape dito sa atin Yung si Pangulong Duterte, marami rin namang ginagawa pero marami rin, sabi nga nung iba, marami siyang bagay na ayaw mo na nasa kanila, no? Marami rin sanang magaganda siyang dating mga sinabing plano na unfortunately hindi na pursue at na ubos na ang kanyang panahon. Anyway, nitong mga nakaraang panahon, ito isa sa pinaka masaya sanang naibigay ni Pangulong Duterte sa aming mga kasundaluhan ng mga nagretiro sapagkat itinaas ang kanilang mga sweldo, ang aming mga pensyon. Ngunit nagkaroon ng malaking issue at pinagmulan ng matinding salita ni Congressman Mike Defensor laban hindi lamang kay Congressman Eric Yap, kundi kay Speaker Lord Alan Velasco. Sapagkat noong maaprubahan ang budget para sa pagbabayad ng isang buwan lang yata, isang buwang differential ng mga retiridong dating mga unipermadong kawani ng pamahalaan, ay kumpleto yung pambayad doon sa differential na yon sa 2018. Ang nangyari, kung tama yung sinasabi ni Congressman Defensor at nababasa natin sa dyaryo, inalis ang 20 billion na halaga
ng dapat ipambayad sa pensyon ng mga retiradong opisyal at sundalo ng mga uniform services. Pagka sinabi uniform services, ito yung Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Jail Management, Coast Guard, ang NAMRIA, dahil ang NAMRIA ay meron ding sariling mga parang Navy, parang may sariling Navy ang National Mapping and Resource Information Administration, yung gumagawa ng mga mapa natin. At yan ding NAMRIA, maalala ko, ang gumawa ng ating position paper at claim sa United Nations sa ating pag-claim ng ating extended continental shelf, extended continental shelf sa Benham Rice o Philippine Rice ngayon, na kailan lamang, hindi pa nagtatagal, nung ay ginawa ng China, ay pinuntahan yon at pinangalanan ng mga Chinese name na naman yung mga area sa ilalim ng ating extended continental shelf na binigay na sa atin ng United Nations. Ito ay in accordance with the United Nations Law of the Sea. At hindi nyo na itatanong ay ito'y naganap yung pagpunta namin kasama po ako sa pumunta sa New York para isumiti ang report na yan noong ako'y naglilingkod bilang consultant sa National Mapping and Resource Information Administration Authority. At dito'y nakasama namin yung si Professor at Attorney J. Batumbakal. So, marami tayong dapat pangalagaan dito sa Pilipinas. Sorry at mababanggit ko na naman si Senator Lacson dahil alam niyo yung Sinovac, itong si Ginoong Harry Roque, sabi niya dapat daw kung naiba raw ang presidente, baka wala tayong vaccine. Kaya sabi ko naman, actually, hindi naman tayo dapat naubusan ng vaccine. Ang totoo niyan, naubusan tayo ng bakuna. May pambili na tayo, pero wala na tayong mabili. Bakit kamo? One, nagkaroon ng issue, bakit yung Sinovac na ipinipilit, bakit overpriced? Abay, ang hinihinging budget napakalaki kinwestiyon ni Senador Lacson. Bakit ito ipinapublish sa ibang bansa? Nasa 600, 700 lamang yung Sinovac. Bakit sa atin umaabot ng 3,000? So, back out ang ating task force. Banda huli, yun, nababa. Pero nangyari, dahil nga naubusan na tayo ng supply, tatandaan nyo ba, ang sabi ni Ambassador Romualdez, somebody dropped the ball. Ibig sabihin, may negosasyon na, pero ayaw pirmahan ng ating, ewan ko, si Secretary Duque ito. Siya ang tinutukoy na somebody dropped the ball. Hindi natuloy ang pirmahan. Ngayon, nag-aapura tayo. Wala tayong supply ng vaccine. May nagdadatingan ngayon. Naririnig natin. Kaya nag-uunahan Pero marami nakapag-smuggled na, nakapagpabakuna na. Bakit nangyayari na nakakalusot? Itong mahirap sa atin lahat may palusot. Tapos nangyari,
nakalusot sa customs. Kung may nakalusot sa customs, gaya, hindi pa natatapos yung issue ng mga shabu na lumusot sa ating Bureau of Customs. Pero, ganun pa rin. Okay sana noon dahil ang pangako, konting wit o higing ng korupsyon, tanggal na. Pero ano nangyari? Tinanggal nga. Pero ipinromote, inilipat sa ibang lugar ang mga opisyal. Anong gagawin natin pagka ganito ang nangyayari sa pamahalaan? Saan napunta ang 20 billion na inalis doon sa pensyon ng mga retired military at uniform personnel? Ang sabi ni Congressman Dipensor habang siya'y nagsasalita sa Kongreso, ito ay inilagay doon sa mga proyekto ng mga congressman sa kani-kanilang lugar. Alam niyo na, malapit ang eleksyon sinong kawawa? Armed Forces. Kasi ang sinasabi nila lagi, ito pa, isa pang issue to Ang sinasabi nila, napakarami kasi ng personnel ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon kami naman, hindi namin inaalis na kung kailangan ng gobyerno ng pondo, pwede naman kami magsakripisyo Hindi naman namin ipipilit kung alam nating may pangangailangan ang ating bansa. Pero sana, hindi sasabihin dahil marami kayo babawasan namin. Dapat lahat tayong mga Pilipino, mga retirado, ay willing na mag-contribute dito sa ganito. Halimbawa, dahil marami kayo o military, uniform personnel, kayo babawasan namin. Pero ang judiciary, hindi ko naman sinasabing bawasan yung judiciary, pero kung kami ng mga sundalo dati ay nagsasakripisyo para bawasan at ang aming mga pensyon at makatulong sa ating pamahalaan, hindi ba dapat lahat ay hilingin na magsakripisyo? Halimbawa, ang katulad namin na naka-index, kung tawagin, na kung sakaling tumaas ang sweldo, hindi pare-pareho tumaas ang sweldo ng mga aktibong naglilingkod sa armed forces o sa uniform services, tumataas din yung aming pensyon. Tumataas din ang aming pensyon. Pero may pagkakaiba. Halimbawa, sa Philippine National Police, pagka tumaas ang sweldo ng mga aktibong opisyal at sundalo o pulis, ang ibinibigay sa kanila ay 90% noong sweldo na yon. Ganun ang rate ng pensyon. Ang armed forces, 85%. Pero ang judiciary, 100%. Ibig sabihin, pag nagretiro ang isang huwes o justice, kung ano ang sweldo ng incumbent justice o judge, ganun din ang pensyon nila at walang bawas. 100%. Ang sinasabi ko naman ay kung magkakaroon din lang tayo ng ganyang pagsasakripisyo, lahat. Kung babawasan nyo kami, bawasan lahat. Kung tataasan nyo kami, taasan lahat. Pero wag daanin dahil sa numero. Sabihin lang, marami kayo So, kayo babawasan namin at hindi namin babawasan yung iba. Ito ang pagkakaiba, kaya even sa gobyerno, palakasan pa rin niya kung sino makapagpapa-approve ng batas na pabor sa kanya-kanyang grupo. Hindi nakikita yung general landscape ng ating mga mamamayan. Ito siguro ang higit na dapat
pag-ukulan ng pansin ng ating pamahalaan. Ay, maisingit ko nga pala, ninaalala ko. Pinag-uusapan na rin lang natin yung mga batas. Merong mga nagsasabi na buhayin ang death penalty. Sisingit ko na ito sa, bagamat hindi ito kasama sa aking dapat topic ngayon. Inaalala ko lang kasi yung baka malimutan ko. Ang nakikita ko ay sino ba ang dapat talagang magkaroon ng death penalty? Siguro number one, yung mga sumasabutahe sa ekonomiya ng Pilipinas katulad ng corruption. Mga corruption na yan sabutahe na yan dahil pondo ng mamamayan ang nagagasta dyan. Pangalawa, ay yung mga hired guns o yung mga upahang mamamatay tao. Ako, nanggaling ako sa Philippine Constabulary. Pero para sa akin, okay lang kung ang isang tao ay nakapatay dahil meron siyang paghihiganting ginawa, may atraso sa pamilya nila, yung kanyang pinatay, maaaring meron siyang motibo na dahil gusto niyang makaganti o mailabas yung kanyang galit. Pero kapag ang isang tao ay naging bayaran, papatay siya dahil binayaran siya, ito ang wala nang hihigit pang kawalan ng konsensya doon sa mga ganong tao. Sapagkat walang atraso sa kanya Kung may atraso sa kanya, okay, sige, nakapatay ka tapos pagdusahan mo. Pero kung ikaw ay pumapatay dahil lamang inuupahan kang pumatay, abay dapat sinasabi ko nga, dapat silang mamatay upang ang ibang tao ay mabuhay. They should die so others may live. Yun. At kung may sana makarating ito sa ating mga mambabatas na tumutukoy sa ating pinag-uusapan ang pagbibigay ng parusang kamatayan sa mga karumal-dumal na mga krimen. Para sa akin, yung iba, okay pa rin na life imprisonment na lang. Dahil meron silang mga motive, bakit sila pumatay. Merong nagawang kasalanan sa kanila, maaari ang ibang tao, may motibo, pero pagdusahan nila pagkatapos. Pero pagka wala kang motibo, maliban sa binayaran ka, wala kang konsensya, dapat mawala ka dito sa ating mundo. Okay? So, balikan na natin ngayon yung pinag-uusapan natin. Isa sa pinakamalaking problema ng ating bayan ay ang pagboto at ang dayaan sa halalan. Yung iba sa atin, kaya tayo bumoboto, popular ang tao. Merong mga tao popular bibigyan ka ng konti. Halimbawa, yung mga may pork barrel, alam mo naman, ka-split na nila mga kontraktor, yung may mga pork barrel Anong ginagawa nila? Pagka nakakuha ng pork barrel, nakalagak yan sa Department of Public Works. Halimbawa, doon ang proyekto. Nagkaroon tayo ng fertilizer scam before di ba? Saan binibigay yung pera? Ibibigay doon sa bibili ng mga fertilizer. Kunwari, NGO, o kaya, gaya nga nito nangyari, sabi ni Congressman Dipensor, yung pera na para dasana sa pensyon, pinigay sa projects ng mga congressman na itinago sa Department of Public Works and Highways. So, madali doon kasi kung sino ang kontratista, connection na yan. Ang nagdidikta niyan, sa mga hindi nakakaalam, ang proseso niyan kung pork barrel ko, ako si congressman, at meron akong pork barrel, proyekto ko yon, bagamat hindi ko hawak yun ay nasa departamento, halimbawa ng Public Works and Highways. At
yung proyekto yan, kahit mag-bidding yan, pupunta yan sa sinabihan ko ang Public Works. Oy, ito ang dapat manalo dyan. Itong si engineer so and so, itong construction company. Pagkatapos noon, siyempre, bahala na itong si contractor kung paano ibabalik yung share ni congressman. Mabuti kung ituloy ang project. Noon nga dati, wala yung proyekto eh. At ito'y makapagsasalita ako ng na dahil sa aking karanasan. Dahil noong bago ako naging pinuno ng Bureau of Land Transportation, ako po ay naging project manager. Isa ako sa mga opisyal ng militar na na-detail sa civilian office. At ako'y naging project manager ng National Transport Study, National Transport System Study. Hindi nyo na itatanong, ay yan ang aking master. Diyan ako may master's degree sa sa transportation systems. At bilang project manager, for the first time ay nagkaroon kami ng origin destination survey ng commodity at mga tao. Saan ang gagaling ang ating mga produkto at saan ito pupunta? Gayon din, saan ang gagaling ang mga biyaherong tao at saan sila pupunta? Pinag-aralan po namin yan para malaman saan ba nangangailangan ng infrastruktura ang ating bansa. At katumbas noon ay nagkaroon din kami ng inventaryo ng mga sinasabing mga daan sa Pilipinas. Nakita namin na meron palang mga nakalagay sa proyekto completed na daan pero non-existing. So, ghost project. So, nangyayari ito. At mangyayari pa yan sa mga susunod na panahon kung walang takot ang mga nagpapatakbo ng ating pamahalaan. Sinabi ni Senador Ping Lacson, napakalaki ng ating problema ng Pangulo na susunod. Dahil bagsak ang ekonomiya, wala tayong mga OFW na dating merong mga trabaho at nagre-remit ng dolyar. Napakalaki ng ating utang. Napakalaki ng ating utang. Napakalaki ng dapat suplayan ng gobyerno ng mga pensyon. At isa sa pinakamalaking hamon sa atin ang problema ng West Philippine Sea. Ano ang gagawin natin sa China? Ano ang gagawin natin upang mawala yung pagkakahawak sa atin ng China? Alam natin na lumalakas masyado ang China. Pero hindi naman po pwede na tayo sunod-sunod. Kung tayo independente, ang sinasabing foreign policy, then independente dapat. Hindi yung meron kang kaibigan, itatapon mo yung kaibigan mo at yung kaibigan, yung dating at kukuha ka ng bagong kaibigan. Hindi, magparami tayo ng kaibigan. Kaibigan tayo ng lahat. Kaya nagiging issue yung ating visiting forces agreement sapagkat gusto ng ating mamamayan, mas meron tayong trust. Mas meron tayong trust sa United States kaysa sa China sapagkat ang China ay sinasakop ang ating mga isla at pinakikialaman pati ang ating mga ang tawag dito, yung ating mga lamang dagat. Wala na tayong makuhang lamang dagat dahil hinaharang tayo. At nasabi nga nung isang dating Vice Mayor ng Nabota, si Jimmy De Los Santos, ay pinapaabot ko nga pala ang pakikiramay sa kanya dahil sa pagpanaw ng kanyang mahal na ina. Sabi nga niya noon, alam mo, mula noong magtambak ang China doon sa ating Kalayaan Island Group,
ay naiba pati ang takbo ng agos at nawala ang mga isda na dati nating nahuhuli. Si Ginoong Jimmy De Los Santos, na dating Vice Mayor ng mga Botas, ay mayroong fishing fleet yan sa area na yan. At sinabi niya kung bakit nagbago ang takbo ng current at nawala ang mga isda. Bukod doon sa nahalukay yung ating seabeds eh. Ito mga bagay na dapat remedyohan. Kaya tayong mga mamamayan, pagtiyagaan na natin yung wala tayong tatanggapin sa araw ng eleksyon, maging mapagbantay tayo kung magkaroon ng eleksyon at ihalal natin kung sino talagang dapat mahalal. Huwag tayong umasa doon sa nag-aabot sa atin ng pera. Abot ng pera eh. Pagka nag-abot sa atin ng pera yan, kailangan mabawi. Huwag nating asahan lalo yung mga senador, mga congressman. Ang trabaho ng senador at congressman, gumawa ng batas. Hindi gumawa ng mga proyekto. Dapat lahat sila ay pag-aralan nating mabuti ang pagkatao. Hindi porke, gusto ko nga sabihin hindi dapat na dahil ang isang kandidato ay anak ng dating presidente, gaya noong si Bongbong, Noynoy, GMA, at ngayon maring si Sara Duterte. Hindi porke sila ay mga anak ng mga dating Pangulo, hindi automatic qualification yan. Pag-aralan natin. Dahil kahit sino sa kanila ay mayroon sigurong mas mahigit pa sa kanila. At sila ay dapat ipakita yung kanilang sariling kakayahan. Hindi yung dahil lamang ang tatay nila dating Pangulo, dating Mayor, dating Governor, ay iboboto na sila. Kaya maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating Ako ay Pilipino program. At sa susunod na Sabado ay pipilitin ko na magkaroon tayo ng kasama na maaaring makapagsabi naman ng ibang bagay upang ang mga Pilipino ay makabangon sa matagal ng problema ng bayan mula pa noong tayo'y masakop ng mga Kastila. Maraming salamat po at muli ito po si Attorney Mariano R. Santiago, ang isa sa mga kasama sa Ako ay Pilipino Foundation. ang mga makabuluhan at mapagbuong pagtalakay ng mga usaping napapanahon sa pamamagitan pa rin ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po.